Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, para sa inyo, ito, para sa kanya? Sino? Sila, mga DE po. Nandito ba? Hindi ng Laguna, di ng Bulacan, nandito ba? DE ng Bulacan nandito. Kumantan. Habang ginigisa sa Senado nitong Lunes si Sara Diskaya tungkol sa bilyon-bilyong halaga ng flood control projects, bigla namang lumutang ang isang nakakagulat na revelasyon na hindi lang pala pera o proyekto ang issue rito. Ayon sa ilang ulat at mga dokumentong inilabas, posibleng hawak mismo ni Sara at ng kaniyang kapatid na si Liza ang isang foreign passport na pwedeng maging susi para makatakas sa lahat ng pananagutan. Kung totoo ito, paano hahabulin ng gobyerno ang bilyon-bilyong yaman na umano'y galing mismo sa kaban ng bayan kung sakaling makatakas sila sa pananagutan? Hindi lang simpleng exit strategy ang nakikita ng ilan dito, kundi isang malinaw na senyales na matagal na nilang napaghandaan. Pero bago po ang lahat, baka pwede po pa-like yung video na ito. Dahil ito po ay malaking tulong na sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Lumabas sa isang artikulo ang posibilidad na may British citizenship si Sara Diskaya, na isang impormasyon na lalong nagpainit ng usapan sa Senado at sa publiko. Ayon sa commentary piece na pinamagatang Untold Secrets of the Diskayas ng Vera Files, na isinulat ng batikang journalist na si Antonio Montalvan II, hindi lamang si Sara kundi maging ang kaniyang kapatid na si Liza Cruz Castillo ay parehong British nationals by birth. Ibig sabihin ba nito maaari na silang makatakas anumang oras at iwanan ang lahat ng kaso dito sa Pilipinas? Alamin natin yan maya-maya. Batay sa source ni Montalvan, isinilang daw ang magkapatid sa London. Ang kanilang ina ay isang Pinay na nagtrabaho bilang kasambahay na kalaunan ay nag-asawa ng isang Pilipino. Doon nila ginamit ang apelidong Cruz. Pagsapit ng early 2000s, bumalik sila sa Pilipinas at nanirahan sa Pasig. Sa mga panahong iyon, halos walang malinaw na pinagmumulan ng yaman sina Sara at ang kaniyang asawa na si Pacifico Curly Diskaya. Wala silang negosyo at wala ring regular na trabaho. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang makonekta sila sa tiyuhin ni Sara na si Vicente Enteng Eusebio, dating mayor ng Pasig at half-brother ng ina ni Sara. Ayon kay Montalvan, dito na raw nagsimulang bumuhos ang mga proyekto. Mismong si Mayor Eusebio ang nagbukas ng pintuan para sa mga Diskaya at mula noon, tila lahat ng malalaking construction projects sa Pasig ay ibinibigay na sa kanila. Isang napakalaking oportunidad na tila inihain sa kanila ng walang kahirap-hirap. Pero nanatiling malaking tanong, saan nanggaling ang puhunan? Paano nga ba biglang naging Class A contractor ang mga Diskaya, gayong halos wala silang kakayahan magsimula? Para kay Montalvan, malinaw na hindi ito galing sa sariling bulsa. Malaki ang posibilidad na mismong si Eusebio ang nagpondo gamit ang pera ng gobyerno na pinadaan lamang sa bagong mukha sa pamilya ng Diskaya. Isa pang mas matinding posibilidad ayon sa commentary ay baka dummy corporations lang talaga ang mga kumpanya ng Diskaya para sa mga Eusebio. Kung titingnan ang kasaysayan ng Pasig, hindi nakapagtataka ang ganitong hinala. Dekada nang nakaukit ang pangalang Eusebio sa political dynasty ng lungsod na mula kay Vicente Enteng Eusebio hanggang sa kaniyang asawa na si Soledad, sa kanilang anak na si Robert Bobby at maging sa asawa nitong si Maria Belen Andaya Eusebio. Taon-taon, eleksyon-eleksyon. Sila-sila lang ang nagpapalitan ng pwesto sa City Hall, parang iisang pamilya lang ang may hawak ng silya ng kapangyarihan. Ngunit dumating ang taong 2019 na gumimbal sa matagal ng kontrol ng angkan. Isang makabagong puwersa ang lumaban at nanalo si Vico Soto na siyang nagwakas sa tuloy-tuloy na dominasyon ng mga Eusebio. Para sa marami, ito ang simula ng pagbabago at wakas ng mahigpit na hawak ng political dynasty sa Pasig. Pero bago pa man yun mangyari, sa panahon mismo ni Bobby Eusebio bilang mayor, dumami ang kanilang mga construction firm. Kung bubusisiin ang mga bidding documents ng Pasig LGU, makikita na tila naglalaban-laban ang iba't ibang kumpanya para sa kontrata. Ngunit sa masusing pagsusuri, lumalabas na lahat pala ng mga kumpanyang ito
ay iisa lang ang ugat ito ay konektado pa rin sa pamilya Diskaya Cruz. At dito pa pumapasok ang mas malaking usapin. Hindi lamang basta konektado ang mismong kapatid ni Sara, na si Liza Cruz Castillo, ang nagsilbing purchasing manager ng St. Gerard Construction. Ang kumpanyang ito, ilang taon matapos ang pamamayagpag nito, ay nahulog sa alanganin. Noong 2020, opisyal itong na-blacklist ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa mga irregularidad. Isang malinaw na indikasyon na bago pa man sumabog ang mas malalaking iskandalo ngayon, may mga palatandaan na ng problema at kontrobersya sa mga kumpanyang hawak ng pamilya Diskaya. Pero hindi lang iyon ang nakakaalarma. Ayon kay Antonio Montalvan II sa kaniyang commentary, mas malaki ang banta dahil parehong hawak ni Sara at Liza ang foreign passports bilang mga British citizens. Ibig sabihin, madali para sa kanila na makalabas ng bansa sakaling humantong sa seryosong kaso ang mga investigasyon. Hanggat walang inilalabas na Hold Departure Order, HDO, o Warrant of Arrest, wala ni katiting na hadlang para hindi sila makaalis. Sa simpleng salita, anumang oras maaari silang mag-book ng flight, sumakay ng eroplano at dumiretso sa United Kingdom na isang bansa kung saan may karapatan silang manirahan at magtago bilang mga nationals. At kapag nangyari iyon bago pa makapagsumite ng HDO o Lookout Bulletin Order ang Department of Justice, magiging mas mahirap na silang habulin. Oo, may extradition treaty ang Pilipinas at UK, pero alam naman natin na mahaba, komplikado at madalas politikal ang ganitong proseso. Maaari pa nilang gamiting depensa na politically motivated ang kaso para pigilan ang kanilang pagbabalik sa bansa. Sa madaling salita, kung makalusot sila, baka tuluyan ng mawala ang katarungan. Kaya malinaw ang panawagan ni Montalvan sa kaniyang artikulo. Dapat nang i-delist at ipagbawal ang lahat ng construction firms na hawak ng pamilya Diskaya mula sa anumang government project. Hindi lang iyon dapat na silang kasuhan ng plunder at lahat ng mamahaling sasakyan at ari-arian na pinundar gamit ang pondo ng bayan ay dapat kumpiskahin at ipagbili ng gobyerno. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat, sa gitna ng lahat ng yaman na nakolekta mula sa mga proyektong galing sa kaban ng bayan, maaring sa isang iglap ay makawala ang mga Cruz sisters bilang mga British citizens. Kaya't ang tanong na hindi maiiwasan, gumagalaw ba ang gobyerno para pigilan ang isa na namang kaso ng kawalan ng pananagutan o hahayaang muli na maglaho ang mga sangkot bago pa man sila mapanagot? Opo, Kaya definitely. nanood ka dahil pag meron kami madiscover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, meron Nasaan? po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses kayo have the natatalo? actual figures, pero sa napanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kami sinasali. I really don't have the figures right now, You know, but I if can... you come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo, natatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh, you have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay, you mentioned it to us right now. You are asking her to relate the 400. No, Parang mahirap naman yata. hindi. 400. In 2022, I bidded for 491 projects.
This is just for the flood control, Your Honor. How many projects? For 491. 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? This is just for Alpha and Omega po. What about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics for that because I was only called as Alpha and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Kanina sinabi mo ikaw may-ari ng Siam. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. St. Gerard Construction. Nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Discaya. Okay? Doon sa St. Timothy, sino may-ari ng St. Timothy? Ikaw si Remando, ano? Kamag-anak mo si Discaya, correct? Sabi mo, pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite General Contractor? Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Discaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo. Si Sarah Rowena Discaya. Kaya hindi mo mapapagkaila eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sarah, alam mo huwag ka magsisinungaling ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Madam Sarah. He's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Discaya? He's my eldest son. Okay. Alpha Phi Omega, yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng siyam na yan, ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Yeah, if I may, with the Yes, permission of, with the permission of the chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am Sarah, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Kontrata rin Pero siya? yes po, Kontrata rin sa for DPWH? LGU po. LGU, and then ako I worked
I work sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation. And him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join rata sa DPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. Alright, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes already. All right. Kasi based on your una sa lahat we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na naibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH, pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So lately yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or be able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan pero 2016 po onwards. Po. Yes. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. Pero I can get it for you. Yes, please. May we request that Yes po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay. All right. Now, Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Diskaya, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. St. Timothy's pickup license was also renewed 2025 to 2027. So, Habang lumalalim ang mga tanong na bumabalot sa isyong ito, dumating ang Senate Blue Ribbon, hearing ang pinaka-inaabangang eksena kung saan kailangang humarap sa publiko at sa mga senador ang isa sa sentrong tauhan ng kontrobersya. Si Sara Diskaya, may-ari ng St. Timothy Construction Company. Sa unang bahagi ng pagdinig, agad na lumutang ang usapin tungkol sa ugnayan ng kanilang kumpanya sa Department of Public Works and Highways. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Sara na nagsimula umano ang kanilang koneksyon noon pang 2012, ngunit sa parehong pagkakataon,
Inamin din niya na nagsimula lamang silang pumasok sa mga flood control projects noong 2016. Can you be definite with your answer? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. Dito biglang tumutok ang mga senador. Bakit 2016? Kung titingnan, doon din biglang dumagsa at sumabog ang napakaraming flood control projects na ngayon ay kinu-question kung puno ng anomalya. Para bang biglang nagbukas ang gripo ng pondo at karamihan sa mga kontrata ay napunta sa mga kumpanyang may kaugnayan sa pamilya Diskaya. Pero hindi roon natapos ang tanong. Binuksan din ng mga senador ang mas personal na usapin nito, ang koleksyon ng mga luxury cars ng mag-asawang Diskaya, na unang lumabas at naging viral sa vlog ni Julius Babao na mismong si Sara ang nagkwento. Sinabi niya na abot umano sa 40 luxury cars ang kanilang pag-aari. Ngunit nang pinresure siya ng mga senador, bigla itong binago at inamin na 28 lamang ang totoo. Ngunit kahit 28 lang, hindi pa rin matanggap ng publiko. Paano nga ba nagkaroon ng ganoon karaming sasakyan ang isang pamilya na halos walang naitalang matibay na negosyo bago sumikat ang pangalan nila sa mga proyekto ng gobyerno? Sinabi ni Sara na ginagamit daw ito ng kanyang 4 na anak. Ngunit sa totoo lang, sino ba ang maniniwala na kaya nilang gamitin at i-maintain ang halos 30 mamahaling kotse na milyon-milyon ang halaga bawat isa? Mas lalo pang nag-alab ang publiko nang ikwento ni Sara ang isang detalye na hindi makakalimutan ng mga nanonood. Ayon sa kanya, minsan ay bumili siya ng isang luxury car hindi dahil sa performance nito, hindi dahil sa brand, kundi dahil lamang sa isang simpleng payong na kasama sa loob ng sasakyan. Isang payong na literal na nag-udyok sa kanya, na gumastos ng milyon-milyon. Para sa maraming Pilipino, ang linyang ito ay nagsilbing insulto. Habang ang ordinaryong mamamayan ay nag-aalala kung paano makakabili ng bigas o makakabayad ng kuryente, ang mga tulad ni Sara ay tila naglalaro lang ng pera, bumibili ng sasakyan na milyon ang halaga. Dahil lang natuwa sa isang accessories na libre dapat, dito nagsimulang lumakas ang sigaw ng publiko. Paano nga ba nagsimula ang isang pamilyang halos walang matibay na trabaho tapos biglang naging bilyonaryo sa construction? Totoo bang sila'y dami lamang ng pamilya Eusebio na dekada-dekada nang namamayani sa politika ng Pasig? At kung may hawak silang foreign passports gaya ng binunyag ng mga ulat, posible bang sa isang iglap ay makalabas sila ng bansa para takasan ang pananagutan? Lalo pang lumalim ang takot ng publiko nang mapag-usapan na hawak ni Sara at ng kanyang kapatid na si Liza ang mga British passports. Ibig sabihin pwede silang umalis ng Pilipinas kahit kailan, lalo na kung wala pang inilalabas na hold departure order o lookout bulletin order ang Department of Justice. At kapag nagkataon, baka hindi na sila mahabol dahil kahit may extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at UK, mahaba at komplikado ang proseso nito. Kaya ang tanong ngayon, habang nagbubukas ang lahat ng baho sa Senado, may hahabulin pa ba talaga ang gobyerno? O isa na naman itong kaso ng miscarriage of accountability kung saan, tulad ng dati, talo na naman ang taong bayan?